Hello Team Authentic all over the world! We are back here in Manila! And in this episode, bibigyan namin kayo ng idea where to stay on a budget na worth 2,600 pesos lang a night. Good for to na! Na malaki ang room, merong amenities, at kasama pa ang buffet breakfast. Malapit sa City Hall, SM, kilalang mga universities at ilang tourist attractions. Heto pa! Pwedeng-pwede pa tayong mag-food trip. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kayo via Agoda. Ito po yung ating mga promo codes. At syempre, pwede pa rin po kayong gumamit ng ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. Hello everyone! We are back here in the Philippines! And in this episode, alam nyo na, staycation na vlog tayo. So, nandito tayo sa Manila. And then, itong hotel na i-feature natin, talagang, kumbaga, nasa heart of Manila. And kaya rin tayo nandito kasi magre-renew tayo ng passport tomorrow. So, mas maganda nang dito tayo magstay para sure na hindi tayo malilate. We are here at Manila Prince Hotel. And apakamura lang nito, promise. Pasok na pasok sa budget natin. Yun yung parking nila. And then, eto mismo yung hotel. At doon tayo papunta. Tara, let's check-in muna tayo. So mamaya pakita namin sa inyo yung paligid. Malapit to sa SM Manila, sa City Hall, National Museum. Ang dami talaga. Pati yung sa Lungs of Manila, lahat dito. Pasig Esplanade. Oo, yung Pasig Esplanade. As in, lahat walking distance lang. Yan ang ipapakita namin sa inyo today. And alam nyo, bagay na bagay din to. Yung for example, from the province kayo, tapos meron kayong mga junakis na kukuha ng entrance exam sa mga universities na malapit dito para hindi sila malate. Ay, para sa inyo to. Pakita namin sa inyo yung mga university around this area. Pasok na tayo. Ito yung lobby ng hotel. Ay, kailangan muna natin dumaan sa screening lahat ng gamit natin. Nandito yung reception area. Maganda ha, pati color. And then meron ditong cafe. Or check natin baka dyan na din yung restaurant nila for buffet breakfast. Check-in lang muna tayo. And then of course, diretso room tour. And pakita namin sa inyo yung mga amenities. And nakapag-check-in na nga tayo. Super smooth naman. Siguro dahil 2:30 PM na din. Tapos na yung kumbaga standard time ng check-in. So, ang dali lang. Meron na kagad tayong room. And upon check-in nga pala guys, hindi na sila nanghihingi ng security deposit. So, Yes. mabilis na diretso na kagad tayo sa ating room. Tara na. Ano pa nga bang gagawin? Room tour na. Ang room natin ay sa 8th floor. And then tatanungin naman kayo ha guys kung you need assistance para daw matulungan kayo. Best, pakita ko lang muna sa kanila yung yung restaurant. Dito pala yung breakfast natin. Dito sa Marcelino. And then ang breakfast ay 6 AM to 10 AM. So bukod pala tong cafe sa breakfast. Diyan yung breakfast natin for tomorrow. Tara na. Diretso na tayo sa ating room. Ay, in fairness sa design ha. Tingnan mo, bes, may pagka-heritage din. Nakipagsabayan. Di ba? Very much din, mga Manila Hotel, Rizal Park Hotel. Ito nga lang, yung kulay, hindi. Kasi baka nung Chinese New Year, sabi ko kasi may pagka-Chinese. Tara na. Tatlo yung lips nila dito. Very much, may pagka-heritage din. Good afternoon po, mabuhay. Ako talaga nagmamabuhay. Diba? Ang ganda din ha. Sana nakano tayo sa street view. Nandito na nga tayo sa ating room. And dahil nga yung itsura niya, sinabi namin sa inyo, very much heritage yung dating. Ngayon lang namin sinerge. Ito pala ay sister company ng The Manila Hotel. So anyways, pasok na tayo dito.
Nandito yung cabinet, actually malaki to. So kung pang matagalan kayo, feeling ko, yung mga nag-stay rito usually pang matagalan. Kasi nga yung price din, medyo mura siya. So meron silang patsinela, suot na natin. And then diretso na tayo dito sa ating toilet. Malaki yung toilet niya, kompleto yung toiletries, ang pula din. So, ibig sabihin, baka yun talaga yung kulay nila. Meron talagang pula. Kaya sabi ko kanina, may pagka-Chinese din eh. May touch na Oo. And ito, dito ako naloka. Nagulat ako, kala ko electric fan. Charot, di ba? Parang so, ayan. Bidet nila. Yung bidet naman nila, kumbaga, hindi naman automatic, pero at least mas madali na siyang gamitin. And, merong bathtub. Of course, nandito yung kanilang full-length mirror. And, tingin namin, meron tong fridge. Meron naman. Meron ditong mini fridge. Ito pang dami nilang cabinet. So, pang matagalan, carry. Meron pa rin itong lalagyan ng gamit. Uy, may bago kaming Japatitos. Kasi nga, magre-renew ng passport. Baka bawal yung nakatsinelas. TV, ang laking TV. And then, ito na kagad yung ating beds. 2 single beds. Ayan pati yung design nung kama nila, nung headboard, and then, ano ba tawag dun sa bed na Bed frame. Bed frame, ayan. Lahat talaga, siya, very heritage yung dating. Even the colors. Parang silya ng natin, mga lolo't lola natin, di ba? Ang laking desk nito. Pati salamin! Parang lalabas dito si Maruha. Charot. Ang cute naman, nakakatuwa. Ito talaga, ito promise, first time ko nakakita ng aircon nakaganito. Di ba yung aircon nakabaliktad at nasa baba? Di ba usually kasi nasa taas siya? So, ayan. And, ang view natin, yung parking lot. Yung ating view from our window. Ito yung parking lot. Diyan tayo nakapark. So, kapag dito nyo titignan sa baba, medyo hindi maganda sa mata. Adamson pa pala itong ginagawa. Grabe, no? Pero, kung dito kayo titingin, yung lalayuan nyo ng very light, ayan. Gaganda na yung view natin. Nakikita namin dito, ito yung Robinson's Ermita. Ayan. And then, yung mga bundok sa likod. Kung tama kami, antipolo na yan. Tapos, dito sa right side naman, yung mga nagtataasang buildings, malamang sa malamang Makati area pa to. Isang mabilisan, ito yung ating room. And then, nandito yung cabinet. Ito yung toilet and bath. In fairness naman, meron ditong bathtub. Makakapag-relax tayo, kompleto yung toiletries. And then, ito yung room. 2 single beds yung kinuha natin. Pero just in case lang, pwede kayong mag-request ng 1. Hindi namin alam kung double bed yun or queen size bed. Pero pwede. And then, ito na kaagad yung ating view. At syempre, meron ditong desk. O nga pala, ang problema lang dito, yung smart at saka globe. 1 bar. Buti na lang yung wifi is working very well. Ito na nga yung ating hotel, Manila Prince Hotel. And the book natin siya guys sa Agoda sa halagang 2,627 pesos a night. And dyan guys makikita nyo yung ating promo code, Go With Me. Yes! Nagamit na natin yung ating promo code. Legit! So from 280 yata yan, ngayon naging 2,627 na lang. So sa mga nag-send sa amin ng picture na nagbubook gamit ang ating promo code sa Agoda, maraming salamat po. And again, pwede nyo pa rin pong gamitin yung ating affiliate link. Yun yung advantage natin. Pwede kayong mamili kung saan kayo mas makakatipid. Oo, kung doon ba sa affiliate link or sa promo code. Ayan. Basta kung saan kayo makakatipid or kung sa direct naman kayo makakatipid, go for direct. Oo, huwag nyo kaming alalahanin. Basta kapag makakatipid kayo, bigay nyo na sa amin. And ngayon naman, tignan natin yung mga amenities nila kasi nabasa namin and sinabi naman na meron daw silang gym and swimming pool. Balik ground floor tayo kasi nasa ground floor pala
yung kanilang swimming pool. So, tignan natin. Ay, by this time, konti pa lang yung tao. 6 a.m. to 10 p.m. Ganun din yung gym nila. Oo, same sa gym. Tignan natin. Dito tayo sa side na to. Hello po. So, okay lang naman. Pwede na. And by this time, wala namang naliligo. Okay naman. Maganda naman yung area. Ang sarap maligo, no? Parang ang sarap maligo kasi alam niyo kung bakit. Makulimlim. Ang ganda naman ng ano nila, pool nila. Kaya rin na. Ito pa yung hotel. Ay, in all fairness ha, di ba sabi nga namin sa inyo, merong mga swimming pool na parang hindi inviting. Ito, ewan ko, hindi naman siya fabulous, pero parang ang sarap maligo. Alam niyo guys, lagi kaming ready, lagi kaming may dalang pang swimming. Swimming natin. Na uniform na namin, yun na palagi. Ako, pakiramdam ko magagamit natin yung uniform natin pang swimming. Lagi kami na may dala, pero hindi namin siya lagi nagagamit. Kasi may time na, yes, maganda yung swimming pool, pero parang pakiramdam mo na parang, ay, ang daming tao, ganyan. Meron namang parang, ang ganda ng swimming pool, parang nakakailang maligo kasi minsan nasa tapat siya ng bar or whatsoever. Yung parang kitang-kita ka. Or meron naman talaga, mag-aminan na tayo, hindi inviting yung swimming pool. Ito, ang simple. Alam ko na kung bakit. Ito lang sa akin ha. Kasi parang private yung dating niya. Private yung dating niya. Na parang pagpasok nyo dito, nasa ibang lugar kayo. Ito kasi restaurant. Pero, sarado siya. So kahit may kumakain dyan, hindi natin makikita kasi tinted siya. And then, ito naman yung galing sa lobby. Hindi rin kita. So alam niyo, yung pagpasok nyo rito sa swimming pool, ang private nung dating. O yun yun. Yung kanilang gym ay nasa basement. Pwedeng mag-lift pero wag na. Isang floor lang naman. Tsaka gusto namin ma-experience. Gusto namin ma-experience tong iconic hagdan. Diba? Nakaka-royal na naman. Oh, ang ganda dyan, bes. Promise. Diba? Sa halagang 2,600 pesos, good for two, may kasama pang breakfast. Ay, bongga na to. Kaya rin na. Hanapin natin. May mga pa-chandelier din, oh. Walang tao. Thank you po. Ayan, walang tao. Pwede natin ipakita. Ito yung kanilang gym. Oh. So po kami. Okay rin naman. Oh, malaki din yung gym nila. Hello po. Ay, kompleto din. Oh. So kung pang matagalang stay, carry. Ang daming equipment. Oh. Naluloka ako lahat na nakikita ko sarili ko. Yung salamin kasi talagang paikot. Pero ang ganda ng ginawa ng ganda. Oo. Ginagawa ng salamin parang mas lumaki siya. Yes. Fairness naman ha, kompleto. So yun nga, kung mahaba yung stay ninyo, so carry dito. Ang ganda dito sa anong ito, area na ito. Diba? Parang mansion na naman. Para tayo nasa Malacanang. Kasi nga, sister company ng The Manila Hotel. The Historic Manila Hotel. It's 3:30 p.m. Labas na tayo. May ATM. Tara, lakad tayo. Pakita namin sa inyo yung paligid. Uy, alam nyo, nakakatuwa dito. Ang daming kainan. Kasi pagpasok namin kanina, ito, for example, dito may mga cafe. And we understand why. Bukod kasi sa mga guests, ang dami nga kasi estudyante. Ayun o, may kapihan dito. Tapos alam nyo, ano siya, affordable. For example, ito may nakikita kaming kape o, 75 pesos lang. Dito din, kainan din to. May mga food stall. Tara, let's! Lakad tayo papuntang SM. Okay, traffic tayo. Oh, yun nga lang yung traffic. Tignan nyo naman. Hindi gumagalaw. Traffic, oh. Buti kanina nung papunta kami, hindi. Yung mga trucks kasi, dito rin pala dumadaan yung iba. Anong university nga yung mga nadaanan natin? Adamson University and TUP. Nadaanan namin kanina.
So alam nyo na, namura yung mga kainan sa paligid kasi student's meal. And then, ito na yung Adamson University. Puro estudyante na dito, oh. Magkatapatan, Adamson University. Ang laki pala ng Adamson University. C. Ito, oh, Adamson University to, oh. Tapos, ito din, Adamson University din. Ang laki pala ng Adamson University. Paglagpas naman ng Adamson University, ito naman yung TUP. Oh, ito naman yung TUP, Technological University of the Philippines. So at least, di ba, malapit-lapit din sa mga universities. So yun nga, just in case, magte-take pa lang kayo ng exam, and then ayaw nyong malate, pwede kayo mag-stay doon. Okay, gusto yung fresh yung one. Yes, so for example, may exam kayo kinabukasan, staycation nyo muna yan. Para fresh na fresh ang ni-review. Since iba na rin naman ngayon, di ba? Yung mga estudyante, afford na nila yung mga staycation. Oo, staycation. Dahil nga pag nag-chipin-chipin sila magbabarkada, di ba? Yes. Diyos mio, noong kapanahunan namin, hindi kami nakakapag-Starbucks. Ngayon yung mga estudyante, di ba, nagre-review sa Oo, Starbucks. Grabe. Nakakatuwa, ang daming kantin na nagbukas lang somewhere. Somewhere. Yung bigla na lang mga nagsulputan. Mga student meal lang. Oo, mga student meal. Kaya nga alam natin na mura talaga. Ay, TUP pa rin pala to. Ang laki rin pala ng TUP. Ito, ang dami ritong kainan, no? Kasi ito, SM na to. Itong lugar na to, kung okay lang sa inyo na paglabas nyo, medyo magulo ng very light. Kasi syempre maraming estudyante. Kumbaga, mataong lugar talaga siya. Ito pala yung harap talaga ng TUP. Laki ng Manila, no? Ito na yung SM Manila. Ayan yung one thing na maganda talaga dito. Kasi, ang daming estudyante, tapos nandito pa yung SM, and ang daming mga malapit na tourist spots at government buildings na malapit. Kaya, ang daming kainan. At yung mga kainan dito, yung mga ano talaga, street food, ganyan, karinderya. So alam mo ano talaga, affordable. Ito yung SM. So tapat pala ng SM, diba? So yun yung maganda dito sa area na to. Alam mo na pang matagalan, pwede kayo mag-stay. Kasi nga, on a budget lahat. Bukod sa mura na, yung hotel itself, makakatipid ka rin sa pagkain. Kung saan kumakain mga estudyante, doon kayo. Ito na yung SM. And dito tayo kukuha ng passport. Kaya dito tayo nag-stay sa malapit. Ay, grabe, oh. Ito pa nakakatuwa. Ito nakakatuwa sa Manila, no? Yung mga street, oh. Yung mga street. Yung mga alis, nagiging kainan. Diba? Ang saya. Very Manila ba? Kaya actually, kapag katulad namin, nasanay kami sa ganito, yung matao. Manila, Navotas, Malabon. Parang may mga times na, yes, nakakabingi, kakapagod, pero kapag matagal ka na rin wala. Hanapin mo pa rin. At, di ba nga, hahanap, ano yung kanto sa Manila? Yung hinahanap, hanap kita, mga jeepney mong nagliliparan, yung mga ganyan. Di ba? Kasi iba yung tunog ng Manila. Talagang hahanapin mo siya kapag matagal kang nawala. Ito sa paligid, meron pang SSS, Boy Scout of the Philippines, BIR. Kaya matao dito sa lugar na to. Lakad tayo papuntang City Hall.
O pati nga pala City Hall, nandito pa yung City Hall. Kaya ang dami rin talagang kainan. Buhay na buhay itong area na to. And then, yung mga pinuntahan natin last time nandito din malapit lang din. So pwede nyo siyang tuhugin lahat. Pwede nyo siyang puntahan ng isang puntahan lang. Nandito na tayo sa harap ng SM. And then, kapag mag-LRT kayo, going here, halimbawa, wala kayong dalang sasakyan, ang bababaan nyo lang ay Central Terminal Station. Nandito yung Central Terminal Station. And then, nandyan din yung Lungsub, Manila. Tapos, ito na yung City Hall. Tapat na tapat lang ng SM yung City Hall ng Manila. Super lapit lang. Ang ganda talaga ng location. Kaya kung mag-explore kayo around Manila, isa na tong hotel na to sa merong pinakamagandang location and mura pa. Ayan. Doon yung Central Terminal Station, yung Lungsub, Manila, dyan din. Tapos tuhugin nyo na, punta na kayo diretso sa Pasig River Esplanade. Kapag kasanay kayo sa Manila, hindi kayo rito maninibago. Pero for sure, halimbawa, galing kayo ng abroad or probinsya, for sure, meron kayong kaunting Magugulat kayo. meron kayong culture shock. Nasa Pilipinas kayo, tapos Pero culture shock. culture shock. Oo. Kasi iba talaga yung ingay dito sa Manila. Pero, yung naman, yung danger, yung danger, hindi naman yan buong Manila, guys, ha? Depende, kahit saan naman tayo pumuntang lugar, meron talagang mga ganun. Kailangan lang talaga nating iwasan. Ay, mukhang wala na nga, yung mga pailaw. Last time kasi grabe, ang saya dito sa area na to. Dito tayo sa City Hall ng Manila. Ang ganda rin dito mag-picture. Oo. Oo. Tapos from time to time, very Manila, makakakita rin kayo ng mga nagkakalesa. Masaya kaya rito sa Manila. Kaya kapag balikbayan kayo, tapos meron kayong kahit one day na free, go na kayo rin sa Manila. O, ayan, iconic. May LRT. So, yun yung perfect dito sa lugar na to, no? Kasi lahat ng mga tourist spots malapit dito. Pwede mong tuhugin mo na lahat. Yes! Actually, pwede nyo na rin lakarin yung Intramuros. As in, malapit-lapit na rin. Luneta! Ito lang talaga lahat. As in, nasa gitna talaga kayo ng mga ganap. Ay, hindi nasa gitna. Nasa gilid ng ganap. Kasi yung gitna nga pala nandito. So, di ba, ang mura ng 2,600 pesos. Dalawa na. Yes, at may breakfast na yun. Basta hindi kayo masyadong maselan, ha? Ito na yung National Museum. Actually, katapat lang din siya ng Manila City Hall. As in, tatawid lang. Kaya lang syempre kailangan natin maghanap ng tamang tawiran, ha? Kaya yung tinuturo ni Google, nakalagay doon, 10 to 15 minutes walk. Kasi syempre tinuturo sa atin yung tamang tawiran. First time natin magna-National Museum. Oo. May bubog kasi ko sa ano eh. Ano yung tawag doon? Yung field trip. Pero tsaka nasa ibang kwentuhan na yun. Kasi nga guys, di ba? Alam nyo naman. Bakit ba natin ikakahiya kung saan tayo nanggaling? Kasi syempre, di ba, nung bata tayo, meron yung mga field trip. Kasama yung ito, yung National Museum. Manila Zoo. Tapos ano pa, Children's Museum ba tawag doon? Na yung Pilipino dati. So, nung elementary, may bayad dyan. Syempre, hindi kami nakaka-attend. Tapos di ba ang gagawin, kapag hindi kayo umattend, hindi ka na nga nakasama, pinagsulat ka pa ng pangalan mo. Tsaka ng ilang pages. Ilang pages ng pangalan mo, harap at likod, sulatan nyo yung pangalan nyo. Di ba ganun? Kami yung Team E1 classroom before. Siguro 3, 4, 5 lang kaming nandoon. So anyways, those were the days. Charot! Oo! So hindi kami dito nakapunta. Hindi ako dito nakapunta personally. Ang first
And last field trip na sinamahan namin, yung mga Florante at Laura. Ay, ako hindi rin ako nakasama. Hindi naman nakasama. Oh, yung mga ganun na. High school. Ito na yung National Museum. Ang alam namin, free entrance yan. Oh, pero bawal nga mag-video sa loob. So sorry, hindi namin kayo maisasama. At least, di ba, kung meron kayong free time to explore Manila, nandito na rin lang naman kayo. Daan na kayo dito. Ayun. Ganda din, ha? Oo, ang ganda din pala. Ayan o, iconic ko. Iconic! May dumadaang LRT. Ay, great job naman. Ang linis, ha? Well-maintained yung area. Tapos meron pa dyan mga upuan, no? Pwede tayong mag-relax. Ang ganda rin pala dito. Ano ba yan? Ang dami pa rin natin natutuklasan sa Manila, no? Dito rin pala, ang ganda. Ang laking area pala nito. Bisig na mo, oh, merong mga may mga birds. Uy, nakakatuwa dito sa area na to. Ang laking area niya. Ang laking open space. And then dito yung mga bandang maingay, di ba? Nandiyan yung mga sasakyan. Tapos pagpasok nyo dito, tatahimik na siya ng very light. Ay, grabe. Biglang naiba yung mundo natin. Tapos Tagusan na yan, doon naman pagtawid nyo, doon naman yung ang luma naman ng Luneta ko, Rizal Park. I will love this place. Ang laki ng area, no? Ganda Ganda ng niya. field. Oo. Oh, anyways, punta kayo dito sa Manila. Basta doon kayo punta sa mga safe na lugar. Ito mga ganito, safe na lugar to. Ang maganda kasi dito, may mga roving guards. Yes. So yung mga ganyan nga. Tapos doon sa Rizal Park, di ba last time napakita na namin sa inyo safe. Sa Intramuros, napakita na namin sa inyo safe. Sa Esplanade, safe din. Safe Ito, din. Oo. Huwag kayong masyadong matakot sa Manila. Basta ano lang dapat, yung ano tawag nito, alert lang tayo. It's 5:15. Grabe. Kulang-kulang 2 hours din tayong nasa loob. Actually, lock kasi no area, no? At saka kada floors kasi guys, meron kayong pwedeng puntahan. Yes, kada kwarto, kada room sa papasukin nyo, iba-iba yung makikita nyo. So sige, magpakaalis tayo. Number 1, ano siya, tawag nito, Instagrammable. Oo. Kaya makita nyo talaga yung mga pumupunta doon talaga. O sige, sama na rin kami. Picture talaga. Oo, kasi ang ganda talaga ng area. Lalo din sa na hagdanan, no? Oo, actually, sa totoo lang nagulat talaga ako. Kasi nga, syempre, ang tagal naman, hindi pa talaga kami dito nakakapunta. Lagi kami naghahanap na, saan ba may libreng ganito? Ba't walang ganito sa Pilipinas? Meron naman pala. Alam nyo, isa to talaga sa promise. Isa sa mga pinakamagagandang museums na napuntahan natin. World class, promise. So, bukod... At saka libre pa siya. Yes, libre. Bukod sa mga history, natural resources kasi siya, yung mga protected areas, ano ba yung mga dapat nating alaga ang hayop, ano yung mga hayop na nakikita lang sa Pilipinas. Ano yung mga na-discover. And then, plus pa nga, parang pala si Lolong. Oo. Dito pala si Lolong. So yun, grabe. As in, ang ganda talaga nitong area na to. Ako kung meron lang akong wish lang naman. Bukod sa nakikita naman kasi natin naaalagaan talaga siya. Well-maintained siya. At saka may mga each floors din may mga guards na nagbabantay. Yes, so palakpakan tayo dyan sa governments, kung Manila government man yan, or yung Philippines na talaga. So palakpakan tayo dyan. And then, kada floors, ang gaganda ng toilet. Tapos merong lift for disabled, and then sa mga Pregnant buntis, women, at sa mga senior citizens. yes. Ang pakiusap lang talaga namin at panalangin namin, sana tayong mga bisita, irespeto natin yung area. Malalaman niyo yung ibig namin sabihin pag pumunta kayo dito. Ang hirap na kasi baka mamaya akala nagra-rant kami.
O hindi na. Basta pagpunta nyo rito, maintindihan yung ibig namin sabihin. Especially sa mga kapatid nating students dyan. Alagaan sana natin yung area. Tapos irespeto yung mga nakapaligid sa atin, yung lugar. Para lahat tayo ma-enjoy. Kasi you know why, guys? Ang daming turista. Foreigners, ang daming foreigners. Oo. Kaya ito, may advice namin sa inyo kung meron kayong time dito sa Pilipinas, kapag ka nag-ikot kayo from abroad or from the provinces kayo, punta kayo, daan Visit kayo kayo dito. dito. Tignan nyo naman, naupo na kami dito sa isang sulok. Ito pa lang yung nakaupo ka dito na feeling safe, na walang, tawag nito, wala kang inaalala at wala kang iniiwas-iwasan. Ayun pa lang, may malaking factor na siya. Diba? Meron dito mga nagja-jogging. So, ang ganda nitong area na to. Ang laki pa. Sino? Ay, statue ba ni ano yun? Lapu-Lapu? Oh, statue ni Lapu-Lapu. Ay, ang ganda nitong area na to. Napahappy kami. Sa gitna ng city, merong ganitong kagandang area. O dahil dyan, ano pang gagawin natin? Food trip na tayo. Hindi balikan natin yung daanan natin last time yung sa Manila City Hall. Di ba? Ay, oo, di ba meron dong mga parang street food, food bazaar, ganon. or food bazaar. Parang nakita namin kanina, bukas pa siya. O, tara, ikain na natin to. Hindi, tsaka yun ang maganda dito sa Manila. Pag Yun naglibot-libot pa. ka, yung food trip. Yes. Kaya, sorry, hindi naman sobrang pinopromote ko yung Manila. Daanan nyo yung Manila. Huwag kayong diretso lang kagad sa Boracay, diretso ng Palawan. At Daan din kayo spend dito. one day kahit pa paano. One day, kahit overnight lang. And then nakakapagpakita naman kami sa inyo ng mga hotels dito sa Manila. Kayo na yung bahala pumili nung pakiramdam nyo magiging safe kayo. And then yung pasok sa budget ninyo. Heto na, food trip na tayo. Nasa tapat lang to ng SM at ng Manila City Hall. Tara, tignan natin kung ano ang pwede nating Valentine's Day. Oo nga, Valentine's na. Makita or makain. Okay, so, meron dito mga pizza at pasta. Magkano to, te? And then, juices. Ay, one pizza, one pasta, 100. Combo. And then, ano to ba? Ay, may sushi. Natawa ako, may sushi. Of course, street food. Tusok-tusok. Waffle, shawarma. Yes po, shawarma po. Mas kaunti yung choices dito kaysa doon sa Pasig Esplanade. Ito pa, oh. Fried bao. Kaunti lang yung choices dito. Dito pa, meron pang kabilang side. Mga students kasi. Mga students talaga. And then dito nga, natatambayan. Pero dapat dito kapag kumain kayo, ano din ha, cowboy dito ha. Kasi hindi lahat merong dining, proper dining. Yung iba nakaupo lang talaga kung saan. Same nga lang din. Kaunti lang yung choices dito. Sige, hanap tayo ng pwede nating ma-food trip. Grabe, mga 30 minutes yung pinila natin sa shawarma. So, ito na yung pagkain ni Enzo. Carbonara and beef mushroom pizza, 100 pesos. And ito na yung shawarma ko. Oh, again, gaya nga nasabi namin sa inyo, kapag dito kayo, dapat cowboy. And then, 100 pesos din yan. Ito yung juice natin, 50 pesos. So, ibig sabihin, tig 150 pesos tayo. 150 pesos meal for today. Ito, isa to sa dapat ma-experience nyo kahit once in a lifetime. Yung ganitong klase ng pagkain na dito sa Manila, ma-experience nyo talaga siya. Kumain na natin. Ang sarap ng carbonara ko. Hindi nga. Sarap. Yung sa akin din, yung shawarma ko, okay naman. Kering-kering naman na. Pero yung pizza nila, makapal yung dough. Kasi yung pizza niya, as in pinapay. Oo. Hindi siya yung dough na ano talaga. Okay rin na rin to. Ano rin? For the experience. Punta din kayo dito para ma-experience yung ganito. Bibili ka ng 30 minutes sa shawarma.
It's 6:30 p.m. Bumukas na yung mga ilaw, oh. Tapos yung mga design nga pala, magba-Valentine's na nga pala. May mga papuso. O, yun na yung dinner natin. And ngayon naman, for dessert, tatawid tayo ng SM Manila. Kasi magkiklaim tayo, guys. Birthday gift sa atin. Magkiklaim tayo ng birthday gift natin. Kaya sa mga RCBC Hexagon Club member dyan, kaway-kaway. Yes! Kasi every birthday, nagsisend sila sa inyo ng gift. Oo. So this year, ang gift nila sa atin, yung Krispy Krispy Kreme, 3 pieces na original glaze. So yung kay Enzo, pinadala nung January 1. Oo. And then sabi ko sa kanya, huwag niyo munang i-claim. Kasi ako, for sure, February 1. So Oo. ayun na nga, na-claim ko na nga kahapon. Today is February 2. So meron na kaming tag-tatlo. Ngayon namin i-claim para meron tayong dessert. O, meron tayong one box. Yeah, may one box na. Yung SMO, Pasko pa din. Diba? Gaya nga ng lagi namin sa inyo sinasabi, yung credit card, ginagamit namin yan for perks. Ang daming perks ng credit card, basta marunong lang tayong gumamit. O hindi na tayo magbablog sa loob, kasi minsan bawal mag-vlog sa loob ng SM. So ito na i-claim natin. Ito yung kay Enzo. Ito naman yung sa akin. Tag-tatlo yan. Pero ang pwede lang ay original glazed, which is yan naman yung favorite ko. O claim lang natin. Tignan natin kung pasok sa banga. Kapag hindi, best babayaran natin yan. Nakalagay naman dyan eh. Guys, successful! Meron na tayong half dozen. Yes. And magkano yan? 245 pala yung half dozen. O, diba? Nakalibre tayo ng 245. Why not? Oo. Lalantakan namin yung tig-tatlo ni Enzo. Why not? Nakakatuwa yung mga free, no? Nakaka-enjoy. So ngayon, balik na tayo sa ating accommodation. Ay naman, bumili muna tayo pala ng water sa Sari-Sari store. Merong 7-Eleven, pero syempre mas mahal doon. Dalawang 1 liter na yung binili natin, wala silang 1.5. Tinanggalan ko muna ng ng mic ng very light para marinig niyo yung yung ingay ng paligid. Yan ang Manila! Ito na, donut time na tayo. Nagtanong kami sa baba kasi yung plano namin, night swimming. Tapos ito yung baon natin. Hindi daw pwede ang outside food sa pool area. Ang pwede lang daw yung in-house food. Yes. O dahil dyan, dito lang natin kainin. Tapos, siguro, mag-swimming tayo. Yung maganda, kapag ka night swimming. Ayan, katulad yan. Pagod kayo, halimbawa, mamasyal sa labas. Kasi ang dami niyong ganap. Ayun nga, yun kaya rin kaagad kami bumalik dito. Kasi baka makalimutan niyo ng staycation. Ano yung sa staycation Bakit lagi sila nasa labas? Sa Manila area. Oo, ginagawa naman namin yun. Kasi nga, gusto namin, pag nag-staycation tayo, pag may pinakita tayong hotels, gusto namin malaman nyo kung ano yung nasa paligid, kung ano yung pwede nyo gawin. Kasi hindi naman lahat nag-staycation, as in staycation na hindi lalabas. Gusto yung iba kasi talaga gusto gumagala. Yes, yung iba pumipili sila ng hotels na madali silang makakapag-explore. So, ito yun. 'Di ba? So, after nyo mag-explore ng ganong katagal, ang sarap mag-swimming. Totoo. Hanggang 10 p.m. So, bababa tayo ng mga 8:30. Tapos, mag-night swimming tayo. Happy birthday to us! Happy birthday to us! Bago tayo matulog, pakita lang muna namin sa inyo yung ating night view. In all fairness naman, maganda rin namang tignan. And alam nyo, in person, grabe itong yung moon, super moon. As in, ang laki. Full moon na full moon siya, oh. At dahil dyan, ibig sabihin, bukas na tayo magkikita-kita sa breakfast. Good night, everyone! Good morning, everyone! Hi guys, mayang adlaw. It's breakfast time. And then kagabi, di ba, sabi namin magsiswimming tayo. Hindi na kami napag-swimming. Oo nga pala, masarap mag-night swimming. Ang problema kagabi, Malamig.
ang lamig nga pala. So, hindi pwede. Ang ginawa natin, lumabas tayo. Tapos, di ba nga, may mga food stall dito. So, tumambay tayo, nagkape-kape tayo. And then, nag-crave kami sa sabaw. Nag-batchoy Batchoy. tayo. And ang nakakatawa dito, kasi ang dami talagang foreigners. Kasabay namin silang kumakain. And then, kamusta ba kapag kagabi? Tahimik naman yung area. Kaya nga lang kasi, may mga trucks pa rin dumadaan. So maganda na lang din na yung room natin nasa kabilang side. Pero visible naman yung mga security guard. Kaya feeling na safe talaga. So ngayon naman, eto na. Breakfast na kaagad tayo. It's 8:40 a.m. Sinadya natin na medyo late para makita natin kung kahit ganitong oras, kompleto pa rin yung breakfast. And baka hindi na tayo yung mag-vlog sa loob, guys, ha? Baka food na lang kasi daming tao. Tapos puro foreigners. Actually, yung maganda dito, ang daming foreigners dito sa hotel na to. Siguro nga kasi bukod sa affordable, talagang ang ganda nung location. Vlog na tayo habang wala pang kumukuha ng pagkain. Dory sardines, adobo Baguio beans, chicken katsu, corned beef, and then, of course, merong rice. Merong vegetable pasta, and then vegetable spring roll, pork mechado, and then hot dog. Best betang ko to. Kasi di ba nga, galing tayo sa Morocco. So ano pa kami ngayon? Sabik na sabik pa tayo ngayon sa mga Filipino food. Meron ditong French fries, and then pancakes. Of course, meron ditong butter, juices, coffee, and of course, meron sila ditong egg station. Ay, may palongganisa. Good morning po. Carry naman. Marami namang pagpipilian. And nakakabusog na. Then, meron ditong fruits. Of course, merong breads, salad, and cereals. Ang ganda rin naman ng resto nila. May pa waterfalls effect. Why not? Diba? At ang maganda, walang pila-pilang naganap. Kayang i-accommodate yung mga guests. Maipilit na lang nating meron tayong pa-fountain background. Para maganda yung background lang. Oo, kahit kinakain tayo ng araw. Ayan, ito na yung food natin. Siyempre, may mechado ka agad. And then, yun yung sinasabi namin sa inyo minsan. Pasensya naman na kasi siyempre, very Pinoy pa yung palette namin. Palette talaga. Di ba? Iba pa rin yung meron parang main dish talaga. Kapag breakfast, yung meron talagang ulam. Or maybe bukas kasi yung mga Filipino din, medyo kami guys, nasanay kami sa heavy breakfast agad. Yes, oo. So, kahit maraming choices, for example, maraming tinapay, maraming cookies pa yan, salad. Parang laging may kulang sa amin kapag walang ulam. So, yun lang naman. So, kami lang naman yun, ha? So, ito, in all fairness, for sure, mabubusog talaga tayo. It's almost 10 a.m. Walang naliligo. Solong-solo nyo yung pool area, if ever. Tayo hindi na tayo ngayon maliligo dahil magre-ready na tayo sa pagkuha ng ating passport. Maikling kwento lang tayo muna dun sa passport. Di ba tayo, pa-schedule tayo before Christmas. And then, na-schedule tayo ng December 29. Tapos guys, habang papalapit ng December 29, in-announce siyang holiday. So nangyari na reschedule tayo. Yes, and then tinapangan namin, ang ginawa kasi natin, yung Morocco natin, binook na natin siya ahead. Kasi inisip namin na kung 29 tayo kukuha, mga 3 weeks naman yung pagitan, sure na makukuha na natin yung passport natin. Eh hindi nga umabot yung renewal. So buti na lang, kahit papaano,
meron pa naman tayong mga 3 pages. Oo, So, okay lang naman. Nilaban natin. Sa mga nanood ng ating Morocco Thank you guys sa series, pagsama. maraming salamat sa pagsama nyo. Pati yung pagdaan natin ng Abu Dhabi and Dubai, sinamahan nyo kami. Maraming salamat po. At dahil dyan, puro ROI vlogs muna tayo. Charot lang. So, ayan. So, kamusta ba itong hotel natin? So, ito sa totoo lang, kung location yung pag-uusapan, maganda talaga. As in, nasa heart siya talaga ng Manila. Lahat, or I mean, karamihan ng mga tourist spots na nandito sa Manila, mapupuntahan nyo siya ng isang araw lang. Oo, at saka ano lang guys, kaya lang lakarin. Yes, and then also nakakatuwa din na ang daming foreigners dito. Tapos tuwing papasok nga pala kayo dito ha, huwag na kayong ma-imbierna kasi from time to time i-scan Yan yung yung bags bag nyo. Yes, for our safety naman yun. So carry lang yun. Yung room naman natin, komportable naman nakatulog tayo. And then, paano ba? Komportable. Ano kasi sobrang lamig. So nung pinatay namin yung aircon, ayun, sobrang komportable na. As in, medyo sanay naman tayo sa lamig pero kakaiba yung lamig dito. Nanunuot to, grabe. Oo, grabe. So yun, sobrang lamig niya, hinina na namin, ayaw pa din. And then yun, dumating na sa point na pinatay natin yung aircon. Ano nga pala guys, itong hotel, pet-friendly din. Yes, and then nag-offer din sila ng mga buffet, tawag nito, buffet lunch, tapos meron sila mga unli hot pot. Guys, balikan nga pa natin doon sa museum. If ever na pupunta kayo doon, kailangan nyo mag-present ng ID. And if grupo naman kayo, kahit isang tao lang mag-present, okay na okay na. Yes, and also, ang maganda doon, pwede kayong mag-video, pwede kayong mag-pictures, pero hindi pwedeng vlog na vlog na magsasalita. Ito nga pala guys, if ever na meron kayong bags and meron kayong sombrero, pwede yung iiwan sa baggage counter. Pero yung kay Mel, nung iniiwan na namin, sabi okay na daw, pating bag ko, okay na daw pupasok. Yes, so hindi rin sila strict sa pananamit. Yung foreigner nga doon, as in nakasando, yung pang beach talaga. So carry lang naman yun. So ayan, ito na yung ating hotel and we can say na sa 2,600 pesos, sulit na talaga. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating staycation vlogs. Bye everyone!